sa pagdala ng tinubos dun sa bagong lupa. Ang kaligayahan ay di na magtatagal. Ang kaligayahan wala ng kamatayan. Dahil ang araw ay malapit na tayo'y magkakasama. Ang pagpupuri at inawitin, ang papasalamat sa Kanya. At si Master ang bumilatin doon sa bagong lupa. Nakasulat kaligayahang tunay sa mga tirahang malaginto na hinanda na ni Master doon sa lupa na bago. Ang kaligayahan ay di na magtatagal. Ang kaligayahan wala ng kamatayan. Dahil ang araw ay malapit na tayo'y magkakasama. Ang pangako ng ating laman na tayong lahat gagantimpalaan sa ating mga ginawa dun sa kaharian. Kung ligaya kung matapos ang mga gawain sa lupa, sa pagdala ng tinubos doon sa bagong lupa. Ang kaligayahan ay di na magtatagal. Mga kapatid at mga kaibigan, kumusta po kayong lahat? Sa pangalan ng relihiyon na PIDM, ang Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated, taos puso kaming maganyaya sa inyo na makikinig sa aming programa, ang Tatak ng Espiritu Santo para sa Kaligtasan ng Tao. At ito po ang inyong lingkod, kapatid na Hermogenes Macarayo, ay umaasa na sana ang pagpapala ni Master ay suma sa inyo at bigyan kayo ng mabuti at malusog na pangangatawan upang sa ganon ay lubos ninyong maunawaan ang mga katotohanan nga pag-aralan natin ngayon. Mga katotohanan nga lahat nakasulat sa Biblia, at kung mayroon mang mga referensya na binabasa po namin, ito ay binasa po namin upang hindi sumalungat sa banal na aklat. At itong programa po namin, ang Tatak ng Espiritu Santo para sa Kaligtasan ng Tao, ay patuloy na mapakinggan dito sa himpilan ng Kabusis Power Radio sa oras kita sa alas 5 hanggang alas 6 ng gabi tuwing Sabado. At sa Kidapawan sa Tili Radio, mapakinggan po ito ang programa po namin, ang Tatak ng Espiritu Santo para sa Kaligtasan ng Tao sa oras alas 5 hanggang alas 6 ng gabi sa Ronda FM sa Tili Radio sa Kidapawan. At sa Pagadian City, mapakinggan po ito ang programa po namin sa himpilan ng sa DXRT. Mapakinggan po ang programa po namin sa oras alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. At sa araw ng Linggo. At mayroon po kaming malapit na mabuksan ang programa po namin sa Midsayap North, Cotabato. Kasi mayroon kaming nakausap na isang media at siya ang nagsisikap ngayon upang malalaman po ano ang doktrina ng PIDM at ano ang mga gawain lalo na sa social media na nakikita po natin ngayon. At mayroon ng ginawa nga contract doon sa himpilan na nandun siya at siya ang tumutulong para
mabigyan po ng mababa na rate sa sa program po sa radio. At binabati po natin ngayon si Sir Richard Sagayno. Sir, magandang hapon po sa iyo, sir. Dahil naikwento na namin sa iyo ang mga radio station mga radio FM na meron kaming programa sa PEDM. At ngayon makakasama pa po natin ang mga kapatid na mga ministro ng PEDM. Ito naman po si Danilo Lacua. Ito naman po si Brother Jason Lopez. At ito rin si Arturo Saltarin. Ito naman po inyong kapatid, Abilino Nabalitan Jr. At ito naman po ang inyong kapatid, Rudy Camos. Ito po inyong kapatid, Earl Brian Paderon. Ito naman po si Lucio Lopez Jr. At ito naman po yung lingkod, Brother Jerry Villacuraga Amudja. Kagapay po niyo ngayon sa pagtangkilik at paghatid ng katotohanan. Mababasa po natin ang kasulat po dito sa banal na aklat. At magbabalik po tayo kay Brother Hermonis Macarayo upang talakayin ang paksa. Bago po natin tatalakayin ang paksa po natin ngayon, nagpapasalamat po tayo sa mga kapatid po natin na galing sa Luzon at may galing sa Visayas at sa Mindanao na umatin sa kasal sa kasama po natin na ministro si Brother Lucio Lopez, at nandito siya kasama po natin ngayon sa pangangaral dito sa himpilan ng Kabusis Power Radio. At marami ang mga dumalo sa ginanap na kasal doon sa Sitio Santan, Kisulao, Bao, Alamada, North Cotabato. So, nagawa ang kasal. Doon po namin nakakausap si Sir Richard Sagayno, yung media. So, doon na nagawa ang mga interview at doon na nangako siya na tutulong siya para malalaman ang tungkol sa PEDM at ang mga gawain nito na relihiyon na PEDM. At binabati po natin ang ating General Secretary sa organisasyon ng UKAGC, Ma'am Lisa Sobak. Magandang hapon po sa iyo, ma'am, at sa iyong buong sambahayan. At binabati po natin ang ating General President and Founder ng organisasyon ng UKAGC, Ma'am Lilia Tuunan. Magandang hapon po sa iyo, ma'am, at sa iyong buong sambahayan at sa lahat na mga tauhan mo sa isang organisasyon, ang IKAGC o UKAGC. At binabati po natin ang mga napuntahan po natin na mga chapter sa UKAGC doon sa Luzon. Kasi noong mga nakaraan na linggo, nagpunta kami doon sa Luzon para makaharap po namin at makakausap po ang mga gustong aanib sa relihiyon na PEDM. At binabati po natin ang ating mga bagong mga kapatid diyan sa Luzon, sa NCR, sa National Capital Region, sa Quezon City. Binabati po namin kayo na mga nagtanggap sa panalangin at umanib na sa PEDM sa Quezon City at sa Novaliches, Quezon City, at sa Region 3 sa Baliwag, Bulacan. Binabati po natin ang mga marami na nagtanggap ng panalangin, umanib sa PEDM. At doon sa Region 4A sa Cavite, binabati po namin, doon ang maraming mga nagtanggap sa panalangin at umanib sa relihiyon na PEDM. At marami na po ang mga PEDM dyan sa San Jose, Batangas, sa San Felipe, Padre Garcia, sa Lipa City, Batangas. Maraming salamat po sa pagtanggap po ninyo sa panalangin at umanib kayo sa PEDM upang magkakaisa po tayo sa paglilingkod ng Espiritu Santo. At lahat sila na binanggit ko po na mga lugar natatakan sa tatak ng Espiritu Santo noong nagpunta kami sa Luzon. At sa mga kapatid po, bago mga kapatid dyan sa Laguna, dahil pinuntahan po namin ang Laguna at mayroon namang maraming tumanggap o tumatanggap o tinanggap nila ang panalangin sa Espiritu Santo na binigay niya, at ito ang ginagamit po namin tuwing magdasal kami. Ang panalangin ay binibigay sa Espiritu Santo po sa amin.
At sa pagtanggap po nila sa panalangin, ipaliwanag po natin na hindi sila nagkakamali. At ano po ang makukuha ng tao kapag naglilingkod siya sa Espiritu Santo, dahil ito ang mga gawain sa mga lingkod ng Panginoong Diyos mula pa noon mula pa noong nandito pa ang mga apostol sa sanglibutan kasama ng ating Panginoong Hesukristo. At kahit na ang ating ang mga lingkod ng ating Panginoong Hesukristo ay si Kristo umalis na, nagpunta roon sa Ama, at naiwan ang mga lingkod ng ating Panginoong Hesukristo, ang mga apostol, at pinatuloy po nila ang mga gawain po nila noong mga panahon na yon. At ang isa sa mga gawain nila, yung nakasulat sa 2 Korinto 5:11 sa King James Version, yaman, nalalaman nga ang pagkatakot sa Panginoon ay aming hinikayat ang mga tao, ngunit kami ay nangahahayag sa Diyos, at inaasahan ko na kami ay nangahayag din naman sa inyong mga budhi. Maliwanag po sa nabasa po nating talata na ang isa na mga gawain ng mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo, ang mga lingkod ng ating Panginoong Jesucristo, ay hinihikayat nila ang mga tao upang maglingkod doon sa ating Panginoong Jesucristo. Noong mga panahon na yun na ang mga apostol ay tinutupad po nila ang matungkulin nila bilang mga ngaral ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, sa panahon po natin ngayon, dahil wala po tayo sa panahon ng mga apostol, noong nangangaral sila, wala tayo, hindi tayo nakaabot sa panahon nila. Tatalakayin po natin ngayon ang sa atin na panahon ngayon, kung saan po tayo makapaglingkod ng Panginoon ngayon, o ano ang paglilingkod na natin ngayon na dapat gagawin ng mga tao. At ito ang tatalakayin po natin sa panahon ngayon. At nakalimutan natin ang pagbati po sa kapatid na Dani sa Legal Counsel. Binabati po natin ang ating Legal Counsel, si Attorney Pampilo Agbong sa relihiyon na PID. Magandang hapon po sa iyo, Attorney. Nakalimutan kasi marami ang nasa isip po natin. Kasi lalo na sa mga ginawa po natin ngayon, ang oras lang ang wala sa atin Kapos tayo sa oras. Pero sa susunod na mga panahon, unti-unti na nagdami ang mga sakop sa relihiyon na PEDM, at unti-unti na nadagdagan ang mga radio station diin mayroong programa sa PEDM. Ngayon, ang isa naman sa mga ginawa sa mga lingkod ng ating Panginoon Jesucristo, hinikayat po nila ang mga tao upang makapaglingkod sila ng ating Panginoong Jesucristo. Pero sa panahon natin ngayon, kapatid na Dani, lalo na ang PEDM, 2 taon pa lang tayo. Oo. So, ano ba ang status sa PEDM kung ang pag-usapan po natin ang legal na paraan, kapatid na Dani? Ang status ng KDM Bagong Karayo ay active tayo sa Securities and Exchange Commission. At ito ay naitatag noong December 29, 2023 at na-register sa Securities and Exchange Commission noong March 6, 2024. At ang mga layo nito ay ito mga sunod kung bakit itinayo ang PEDM. Una, para ipagpalaganap ang pananampalataya at sa Ebanghelyo ng Espiritu Santo at sa mga pag-aaral sa spiritual na tungkol sa katapatan, sinseridad, karangalan at pagkamaawain. At isa rin sa mga layunin nito ay ang pagpagaling sa mga taong may mga karamdaman sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos at sa pagbigay ng mga kailangan ng mga tao na mayroong dental na problema, lalo na sa ngipin. At mayroon din itong sitwasyon o regulasyon at ang katayuan nito sa iba't ibang relihiyon ay mabuti at hindi ito nangatake ng ibang relihiyon. Yan ang ating layunin, Brad Macarayo. Oo. Kaya nga, ang isa sa mga gawain, ang pagbigay tulong sa mga nangangailangan. Ito ang dahilan bakit
nagsabi kami na narinig na at nalalaman na sa buong Pilipinas ang tungkol sa mga gawain sa PEDM, yung pagtulong sa mga mayroong nangangailangan na mga tao na gagamutin sila sa pamamagitan sa espiritual na paggamot, lalo na sa mga itinuturo ni Master sa amin, dahil mayroong programa. Pag panoorin nila sa Facebook at panoorin po nila sa YouTube sa PEDM Universal, makikita na ang mga programa po namin, at ang isa sa mga layunin pauna po namin na ang dahilan bakit itinatag para makapagbigay ang mga misyonaryo at misyonarya na tinuruan po ni Master sa pagbigay tulong sa mga taong gagamutin na mayroong mga karamdaman na sakit. At ang isa naman na layunin upang ipalaganap ang pananalig ng mga tao diyan sa Espiritu Santo. Dahil ang isa naman na pinaka-importante, yung nasa banal na aklat, lalo na sa panahon po natin ngayon, kung saan ang Espiritu ng Panginoon o Espiritu Santo, nandun ang kalayaan o kaligtasan ng tao. At ang isa naman, babasahin ko po ang Cebuano sa tinatawag ang buhing pulong. Isali na po natin sa wika na Tagalog. Ganito po ang nakasaad. Ang Panginoon, ito ang Espiritu na nagbibigay ng buhay. At kung saan ang Espiritu ng Panginoon, nandyan ang kaligtasan o kalayaan sa pananalig, sa pagtupad ng mga kautusan na ikaliligtas. O ito ang katunayan, mga giliw po na tagapakinig, sa Cebuano, sa ang pulong sa Diyos, isinalin ko na sa wikang Pilipino, sa nabasa po natin na naisulat sa banal na aklat. At ngayon, ang doktrina po sa PEDM at lalo na sa nakapanood sa social media, nakikita naman ninyo ang interview. Na in-interview ako at si Ma'am Lilia Tuunan, ang founder sa UCAGC International, United Correspondence Anti-Graft and Corruption International. At ang reliyon na PEDM at ang mga gawain, nakita niyo ko sa social media, kasi nag-viral ang doktrina po namin ay tungkol sa Espiritu Santo. At merong mga sinabi dito sa Biblia na hindi basta-basta natatanggapin mo ang sinabi ng mga tao na siya magsabi na ako ay ang aral po namin, ang pangangaral po namin na lahat na sinabi po namin galing sa Espiritu Santo. Ang dapat gagawin sa tao, susuriin muna kung totoo ba na nagtuturo ang Espiritu Santo sa kanila. Meron ba po tayong mababasa sa banal na aklat kung babasahin natin ang naisulat sa banal na aklat, kapatid na Abilino? Opo, kapatid na Makarayo, meron tayong mabasa. Dito po sa nakasulat sa kalawang Korinto, Kapitulo 3, 17. Ngayon, ang binabanggit ditong Panginoon ay ang banal na Espiritu. At kung ang Espiritu ng Panginoon ay nasa sa isang tao, malaya na siya. At dito naman po sa unang Juan, Kapitulo 4, versikulo 1, nagsasabi na, mga minamahal, huwag kayong bastang maniwala sa mga taong nagsasabi na ang ipinangaral nila ay mula sa banal na Espiritu. Sa halip, alamin muna ninyo kung nagmula sa Diyos ang ituturo nila, sapagkat marami ng huwad na sinungaling na propeta na nagkalat sa mundo. Pangalawa, sa ganitong paraan, ninyo malalaman kung ang Espiritu sumasa kanila ay mula sa Diyos. Mayroong babala na sinabi si Apostol Juan tungkol sa mga tao na ang sasabihin nila ay sila ay mga lingkod, ang itinuturo na sa pangangaral nila ay galing sa Espiritu Santo. Sa nabasa po, sa kapatid na ministro, ayon ni Apostol na Apostol na Juan, sabi niya, kailangan susuriin ang sinabi ng tao kung totoo ba na ang Espiritu Santo ay nagtuturo sa kanila. Ipagkakilanlan sa
mga tao na sila ay sugo, lingkod ng Panginoon o lingkod ng Espiritu Santo. Susuriin mo na kung totoo ba na nagtuturo ang Espiritu Santo sa kanila. Mahirap mga giliw po na tagapakinig na hanggang sa salita lang Na pagkatapos, babasahin po natin, pagkatapos galing to sa Espiritu. Galing sa Diyos tong sinabi po namin. Pero ang nabanggit, ang sinabi ni Juan sa isinulat niya, susuriin muna kung totoo ba ng Espiritu Santo ay nagtuturo. Ngayon, susuriin po natin sa banal na aklat. Ang Espiritu Santo ba mayroong gagawin na pagtuturo ng mga tao? Ito ang susuriin po natin sa banal na aklat. Kapatid na Jason, meron ba po tayong mababasa dahil sinabi ni Juan na sabi niya na ang Espiritu Santo magtuturo. Ito ang dahilan nga kailangan susuriin ng tao kung ang sinabi na narinig po nila, totoo ba na nagtuturo? Meron ba po tayong mababasa sa Biblia na ang Espiritu Santo ay magtuturo sa mga tao, lalo na sa mga bagay? Mayroon po talaga mababasa dito sa Juan 14, 25 hanggang 26. Sinabi ko ang mga bagay na ito habang kasama niyo pa ako. Pero kapag nakaalis na ako, ang tagatulong na walang iba kundi ang banal na Espiritu ang ipapadala ng Ama bilang kapalit ko. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng mga sinabi ko sa inyo. Maliwanag po na ang Espiritu Santo ay magtuturo. Ang sinabi ni Apostol Juan na mayroong mga tao na magsasabi sila na sila ay nangangaral at ang pangangaral nila galing sa Espiritu Santo. Tama si Apostol Juan sa sinabi niya na kailangan susuriin muna ninyo kung totoo ba na ang Espiritu Santo ay nagtuturo sa kanila. Dahil ang ating Panginoong Hesukristo mismo ang nagsalita na sabi niya na ang Espiritu Santo ay magtuturo sa mga bagay doon sa mga tao na tuturuan ng Espiritu Santo. Sino ang nagsabi? Ang ating Panginoong Hesukristo. At ang Espiritu Santo, sabi ng ating Panginoong Hesukristo, kapalit niya kapag siya ay aalis na dito sa mundong ito. Ang kapalit niya ang Espiritu Santo. At ang isa sa mga gawain sa Espiritu Santo, magtuturo sa mga tao. At yun ang pinagkakaisahan ng Ama at ng Anak. Dahil nagkakaisa sila diyan sa Espiritu Santo sa Biblia sa Kristohanong Katilingban sa footnote. Nagkakaisa ang Ama at ang Anak diyan sa Espiritu Santo. Paano sila nagkakaisa? Nagkakaisa sila na ipapadala ang Espiritu Santo dito sa sanglibutan. At ayon sa ating Panginoon Kristo, ang Espiritu Santo ay tagapagligtas ng tao. Meron ba po tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Dani, para mapatunayan po natin na totoo ang sinabi natin? Mayroon tayong mapatunayan, Brad Macarayo. Ito ang patunay na nakasulat sa aklat na sinulat ni Juan sa The Passion Translation natin nabasahin, pero idrito sa Tagalog. Ito ang sinabi ng ating Panginoong Kristo. Juan 14:15 hangtod sa 17. Ang pagmamahal ninyo sa akin ay nagbibigay kapangyarihan na sa inyo na sundin ang aking mga utos. At hilingin ko sama at ibibigay niya sa inyo ang isa pang tagapagligtas, ang Espiritu sa katotohanan, na magiging kaibigan ninyo na katulad ko at hindi niya kayo iiwan. Hindi siya matatanggap ng sanlibutan dahil hindi nila siya makilala o makita. So ito ang pahayag ng ating Panginoong Kristo na Espiritu Santo ang magtutulong at tagapagligtas. Magbibigay siya ng mga payo o mga magiging kaibigan siya ng mga tao katulad siya kay Kristo, yung Espiritu Santo. At hindi siya matatanggap ng sanlibutan dahil hindi nila ito makilala o hindi sila makita. So ganyan ang pahayag ng ating Panginoong Kristo, Brad Macarayo. Maliwanag po na ang Espiritu Santo ay tagapagligtas. Ano man ang mangyari sa mundo, mga giliw po na tagapakinig. Sa programa na ito, ang tatak ng Espiritu Santo. Makasisiguro po kayo
na kung kayo ay magdesisyon na maglingkod ng Espiritu Santo, ay hindi kayo nagkamali. Dahil ang Espiritu Santo ay tagapagligtas. Sino ang nagsabi? Ang ating Panginoong Hesukristo mismo sa The Passion Translation, na ang Espiritu Santo litra por litra na nababasa po natin na tagapagligtas. At hindi basta-basta ang nagsabi nito Ang nagsabi nito ang ating Panginoong Hesukristo mismo. Sino ang tumanggi na ang Espiritu Santo ay isang tagapagligtas? At kung mayroon mang nagdesisyon na umanib sa relihiyon na PIDM, hindi sila nagkakamali. Inong nagpunta kami sa North Cotabato, mayroong maraming mga tao na tumanggap ng panalangin at umaanib sa relihiyon ng PIDM noong nagpunta kami. Nagpapasalamat po kami sa inyo, mga kapatid po namin dyan sa Cotabato, lalo na sa mga bagong member sa PIDM, na doon pa na nakikinig sa doktrina nung nagpunta kami, nung ikinasal si Lucio Junior Lopez at ang asawa niya na si Julian, doon namin nakausap ang mga nagdesisyon na umanib sa relihiyon ng PIDM. Kaya nagpapasalamat po. Ang tanong, lalo na sa mga nasa Luzon, na mga kapatid po namin, maligayang panunood po sa programa natin sa Facebook at sa YouTube sa PIDM Universal. Ang tanong, nagkakamali ba? Ang sagot, hindi kayo nagkakamali. Kung wala tayong mabasa sa banal na aklat na mayroong mga taong lingkod ng ating Panginoon sa Espiritu Santo, nagkakamali ang lahat na umanib dito sa relihiyon na PIDM. Pero patunayan po natin. Puntahan natin ang Biblia, kapatid na Art. Meron ba po tayong mababasa sa Biblia na mayroong mga taong naglilingkod sa Espiritu Santo? Bagong paglilingkod at naglingkod sila sa Espiritu Santo. Meron ba po tayong mababasa? Oo, mayroon kapatid na makarayo. Dito sa Roma, sa Kapitulo 7, versikulo 6, ito ang ating mababasa. Pero ngayon ay malaya na tayo sa kautusan dahil namatay na tayo sa kautusang ito na dating umalipin sa atin. Ang ating paglilingkod ngayon sa Diyos ay hindi na ayon sa dating buhay na dulot sa kautusan, kundi sa bagong buhay na dulot ng banal na Espiritu. Yan ang sinasabi sa aklat na ito. Merong nabasa at ito ang katunayan at maliwanag na maliwanag ayon ni Apostol na si Pablo, na sabi niya, merong mga taong naglilingkod. Saan sila naglilingkod? Sa banal na Espiritu o Espiritu Santo. Ito ang nabasa po natin na nakasulat sa Biblia. Kaya nga ang tanong ko kanina, nagkakamali ba? Nagkamali ba ang mga taong nagdesisyon na umanib sila sa PIDM? Lalo na sa maraming kapatid na po natin ngayon sa Luzon? Hindi sila nagkamali. Hindi kayo nagkakamali at tama ang ginawa niyo. Dahil sa panahon natin ngayon, ayon ni Apostol na si Pablo, mayroong mga taong maglilingkod sa Espiritu Santo. At ayon ni Apostol Juan, kasama ni Apostol na si Pablo, naglilingkod ng ating Panginoong Kristo, sa isinulat niya sa unang Juan 4:1, susuriin muna ninyo kung ang narinig niyong sinabi sa tao na nagpakilala na siya ay lingkod ng Espiritu Santo, susuriin muna ninyo kung totoo ba na nagtuturo ang Espiritu Santo sa kanila. At ayon sa ating Panginoong Kristo, ang Espiritu Santo pag dumating siya dito sa mundong ito, pagkatapos umalis ang ating Panginoong Kristo, ang kapalit niya dito sa buong sanglibutan, ang Espiritu Santo ay ang gawain sa Espiritu Santo, magtuturo ng mga tao. Sinong mga taong tuturuan niya? Siyempre ang mga lingkod niya. Ngayon, ayon sa ating Panginoon Kristo, mayroon bang makukuha ang mga tao na naglilingkod sa Espiritu Santo? Malaking makukuha sa tao. Matanggap nila ang kaligtasan dahil ang nagtuturo sa kanila at ang pinaglilingkuran nila na Espiritu Santo ay isang tagapagligtas ayon sa ating Panginoong Kristo.
Kaya nga hindi kayo nagkamali. Sa desisyon nyo na aanib sa relihiyon na umanib sa relihiyon ng PEDM. At sa lahat naman na mga tao na nagdesisyon na umanib sila sa PEDM, welcome kayo sa PEDM. Bukas ang pintuan ng relihiyon ng PEDM kung sino man ang magdesisyon na umanib sa relihiyon ng PEDM. At hindi lang yon yan ang ibigay sa Espiritu Santo, mga bagay doon sa mga taong naglilingkod sa Kanya. Dahil ang unang gawin sa tao upang maging lingkod siya sa Espiritu Santo ay tatanggap siya ng panalangin at tatanggapin niya ang relihiyon ng PEDM. Yan ang ginawa sa mga taong mga PEDM na ngayon doon sa Luzon. 2 taon pa lang tayo, kapatid na Dani. Mula tinatag, pero gano'n na ang paglago sa paglaganap sa mga tao. Marami na masyado ang nandani. Yung ba na Nahikayat. na magpa-anib sa PDF dahil sa mga nakita nila ng mga milagro. Oo. Kaya nga, yung mga pinuntahan po ng mga lugar, lalo na kasama namin si Brother Danny Nakway kasi kami ang nagawa sa pagkasal doon sa North Cotabato sa kasama po na ministro. At nakikita naman po namin at ang mga ministro dito ngayon nakikita po nila ano ang nangyari doon sa Cotabato, lalo na sa mga nagpadoktrina. At agad-agad sila tumanggap sa panalangin. Ganon ang paglaganap sa mga sa relihiyon na PEDM ngayon sa loob ng 2 taon. At hindi lang kasi ang mga nahikayat po natin, kapatid na Dani, hindi sila nakapaglingkod ng Espiritu Santo mula pa noon Iba ang pinaglingkuran nila noon dahil kilala lang nila na Diyos ang Kristo lang. Oo. Pero wala namang kaibahan, kapatid na Dani, wala namang mawala sa kanila kung umanib sila sa relihiyon na PEDM dahil kung ano ang paniniwala po nila at sinampalatayanan po nila ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo ay Diyos, ganon din sa atin, kapatid na Nandyan Dani. din sa atin ang pananampalataya sa tatlo, Ama, Anak at Espiritu Santo. Oo. At ang kaibahan lang, kapatid na Dani, dahil ang Espiritu Santo ang nagtuturo sa atin. Yan ang focus ng ating doktrina, ang Espiritu Santo. Kaya nga, ito ang dahilan bakit mayroong mga tao na gusto nilang susuriin. Gusto nilang, kagaya ni Sir Richard Sagayno. Gusto niyang susuriin gaano katotoo ang narinig niya at nakikita niya. Kaya gusto niyang pumunta dito. Gusto niyang pumunta dito. At madalas siyang magpunta sa kapatid po natin na ministro, si Jason Lopez. At palagi silang mag-uusap. At si Sir Jason na ang bahala sa pagpaliwanag maayos sa kanya. Dahil, kapatid na Dani, ang oras po natin doon sa pagpunta po natin ay nagmadali po tayo. Masyadong konti lang, mali. Hipit. Kaya nga, yun pero kahit ganun ang gipit tayo sa oras, meron na po tayo mga ministro doon sa Cotabato at sila na ang bahala na palaging makipag-usap sa gustong susuriin ang PEDM. So, ngayon, ang gagawin natin ngayon, susuriin natin kung mayroon bang mabasa po sa banal na aklat na mayroong panalangin na matanggap ng tao at ibibigay sa mga tao na umanib, sa mga tao na naglilingkod sa Espiritu Santo. Mayroon bang panalangin, kapatid na Rudy, diyan gagawin sa Espiritu Santo? Opo, kapatid Makarayo. Basahin lang natin sa Judas sa iyang Kapitulo 1, versikulo 20. Ngunit kayo mga minamahal, minamahal, papagtibayan ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin
sa Espiritu Santo. Mayroong panalangin sa Espiritu Santo. Kaya nga hindi nagkamali. 'Yon ang sinabi namin kanina. Na hindi nagkamali ang mga tao sa desisyon na tatanggapin nila ang panalangin galing sa Espiritu Santo at magdesisyon sila na maglilingkod sa Espiritu Santo sa pamamagitan sa pag-anib nila ng PEDM. Kaya nga, kung hanggang sa salita lang ang PEDM sa loob ng 2 taon, kunti lang ang mga tao na mahikayat po namin. Kunti lang ang mga tao na umanib sa relihiyon na PEDM, pero makita na. Nagdami ang mga tao, lalo na sa isang NGO na accredited sa Kamkrami, ang ikagsi o yukagsi, na ang presidente ay isang PEDM na. At lahat ng mga opisyal sa ikagsi o yukagsi na umanib na sa PEDM. Mahirap kung hindi totoo na nagabay ang Espiritu Santo at siya ang nagtuturo po sa amin. Kaya nga, ito ang katunayan na hindi sila nagkamali. At ang isa naman na mga gawain sa mga taong naglilingkod sa Espiritu Santo ay sila'y mangangaral sa Ebanghelyo ng Espiritu Santo para malalaman ng mga tao na importante, mahalaga para sa tao ang paglilingkod ng Espiritu Santo sa panahon natin ngayon. Ang tanong, kapatid na Brian, meron bang mga tao na mangangaral na ating ipinangaral nila ay ang Ebanghelyo ng Espiritu Santo? Meron po, kapatid na Makarayo, at mababasa natin ito sa aklat ng Unang Pedro sa Kapitulo 1, versikulo 12. Ipinahayag din kung papaano ito sa kanila na ang mga bagay na ipinaalam nila ay hindi para sa ikabubuti nila kundi para sa atin. At ngayon, napakinggan ninyo sa mga nangangaral na magandang balita ang mga ipinahayag nila. Nagsalita sila sa inyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na isinugo sa kanila mula sa langit. Kahit na ang mga anghel noon ay nagnanais na maunawaan ang magandang balitang ito na ipinangangaral sa inyo. Mayroong mga tao na ang pangangaral po nila sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng Espiritu Santo. At ang katuparan nito, kapatid na Brian, sinong katuparan sa mga tao na mangangaral sa Espiritu Santo? Ang PEDM po. Oo, dahil ang Ebanghelyo na pinangangaral natin ngayon ay ang Ebanghelyo ng Espiritu Santo. Tayo ang katuparan sa mga tao na mga mangangaral sa Espiritu Santo. At makikita naman po natin sa bylaws, kapatid na Dani, na ang nakalagay sa bylaws ay ang Philippine Association Divine Master Holy Spirit. At ang nakalagay naman sa ID po natin na posisyon, lalo na sa mga misyonaryo at misyonarya, misyonarya ng Holy Spirit. Sa Holy Spirit. Ito nakadirekta. Kaya nga, mga giliw po na tagapakinig sa programa na ito. Ang bylaws sa PBCM, sa PEDM, Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Sa PEDM. At ang ID naman, PEDM, Philippine Association Divine Master Holy Spirit. Okay. At ang isa naman na hula sa Biblia, mga tao na ang pangangaral po nila ay ang Ebanghelyo ng Espiritu Santo. Kaya nga, hindi kayo nagkamali, mga giliw po na tagapakinig sa programa na ito. Palaging nanonood sa programa po namin, dyan sa Facebook, at sa PEDM Universal sa YouTube. Ang masabi lang namin sa inyo, patuloy kayong manunood po para malalaman pa po ninyo ang susunod na gagawin po namin ng mga paksa para tatalakayin po namin ang mga katotohanan na nandito sa banal na aklat. Lalo na sa panahon natin ngayon para makasisiguro po kayo
lalo na kung ang pag-usapan po natin ay tungkol sa kaligtasan. Dahil mapalad ang tao na kabilang siya sa mga taong naglilingkod ng Espiritu Santo sa Roma City Size. Dahil ang Espiritu Santo na pinaglilingkuran ay isang tagapagligtas. At ang isa naman na mga gawain sa Espiritu Santo, tuturuan niya ang mga lingkod niya. At ang magpapapatunay sa mga sinabi sa mga ngaral ng Espiritu Santo, ang Espiritu Santo mismo, dati pa sa panahon pa ng mga apostol ng ating Panginoon Kristo, sinabi na ni apostol nga si Pablo. Ano ang prueba, kapatid na John, na ang isa sa mga sinabi ni apostol na si Pablo kung siya ay mangaral, sino ang nagpapatunay sa pangangaral niya, sa lahat ng mga sinasabi niya sa pangangaral niya? Babasahin lang natin dito sa ang salita ng Diyos dito sa 1 Korinto 2:4 hanggang sa 5. At nang mangaral ako sa inyo, hindi ako gumamit ng matatamis na panalita batay sa karunungan ng tao upang kumbinsihin kayo. Sa halip, pinatunayan ng Banal na Espiritu ang aking pangangaral sa pamamagitan ng kaniyang kapangyarihan. Nang sa ganoon, hindi nakasalalay ang karunungan ng tao, ang inyong pananampalataya, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Maliwanag po na si apostol na si Pablo hindi niya ginagamit nung nangangaral siya dito sa mundong ito. Sabi ni apostol na si Pablo, hindi ako gumamit sa pangangaral ko sa matatamis na mga salita upang hikayatin kayo. Kundi ang lahat na sinabi ko tuwing mangangaral ako, pinatunayan ito sa banal na Espiritu Santo. Sa pamamagitan sa kaniyang kapangyarihan upang ang pananampalataya nyo hindi magmula sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos o Espiritu Santo. Sino ang nagpapatunay? Pinatunayan ng Espiritu Santo na totoo ang sinabi ni apostol na si Pablo. At lalo na ngayon na mayroong mga tagalingkod ang Espiritu Santo, mga ngaral sa Espiritu Santo. At yun ang ginagamit po namin sa pangangaral po namin ngayon. Ang Ebanghelyo ng Espiritu Santo. Ano ang layunin? Ano ang pakay? Para malalaman ng tao na mahalaga po natin sa buhay po natin ngayon, na maglilingkod po tayo sa Espiritu Santo at masumpungan po tayo na naglilingkod tayo sa Espiritu Santo at nailalim sa pagtuturo ng Espiritu Santo bago pa mangyari ang paghatol na ibaba ng Panginoong Diyos sa mga taong hinatulan niya. Dahil ang mundong ito ay ang hinaharap nito ang hatol o sa araw ng paghuhukom na gagawin ng Panginoong Diyos. Masumpungan po tayo bago ito mangyari na naglilingkod sa Espiritu Santo. Ganon ang mahalaga para po sa tao. At ito ang pinagsikapan sa mga ministro po sa PEDM upang malalaman po, ginamit ang mga programa po namin sa iba't ibang mga FM, diin mayroon kaming programa. At nagpapasalamat po kami kay si Richard Sagayno, Sir. Ulitin po namin, maraming salamat po sa pagtulong mo po sa amin. Kaya nga, ngayon ang susunod na susuruin po natin dahil mayroong nalalaman na po natin at naipaliwanag na po natin sa pamamagitan ng mga talata na ginamit po natin, nalalaman na po natin mahalaga ang paglingkod ng Espiritu Santo, pagtanggap ng panalangin, at ang isa sa mga gawain ay magbigay ng pagpaliwanag ng tao dahil ito ang mga isa sa mga gawain sa Espiritu Santo na mga lingkod niya. At ang pagkakilanlan sa mga lingkod ng Espiritu Santo kung sila ay magsabi o magsalita, ipinatunayan sa Espiritu Santo ang sinasabi po nila. At ito ang ginawa po sa Espiritu Santo tuwing mangangaral po kami, lalo na sa gagawin naming pagdudoktrina sa mga taong gustong magpadoktrina sa amin, pagkatapos ang Espiritu Santo naman ang magpaliwanag sa kanila
pagkatapos doon na sila, tiyak na magdesisyon sila na umanib sila sa relihiyon na PEDM. At hindi lang yon ang ibibigay sa Espiritu Santo. Ang dapat matamo ng tao. Dapat ang tao matatakan ng tatak ng Espiritu Santo at nabanggit na po namin ang nangyari sa Luzon. Natatakan sila ng tatak ng Espiritu Santo noong nagpunta kami doon sa Luzon. At marami sila nakikinig ngayon dyan sa Luzon. Kasi kabilang na sila na naglilingkod sa Espiritu Santo sa pamamagitan sa pag-anib nila sa relihiyon na PEDM. At ngayon, meron ba po tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Jordan, na merong litra por litra mababasa po natin na tatak ng Espiritu Santo? Pakibasa lang po sa King James Version. Kapatid na Jordan, meron ba po tayong mababasa sa banal na aklat? Meron po, kapatid na Makarayo. Ayon po dito sa nakasulat sa Episo sa kanyang kabanata 4 at talata 3 po. Ito po ang nakapahayag. At huwag niyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa kanya kayo'y tinatakan hanggang sa karawan ng pagkatubos. Meron tayong nababasa sa Biblia, maliwanag po, na merong tatak ang Espiritu Santo at para ikatutubos ng tao. At kung babasahin po ito, dito sa naisulat sa New Testament, Pinoy version, kapatid na Dani. Meron ba po tayong mababasa? Ang binasa niya, King James version sa Episo 4:30. Anong mabasa sa Pinoy version? Ito ang nakapahayag sa Pinoy version sa talata 30, kabanata 4 ng Efeso. Huwag ninyong bigyan ng sama ng loob ang Holy Spirit. Siya ang tatak ng Diyos sa inyo at ang patunay na mailigtas kayo sa araw na tinakda ng Diyos. So, malinaw ang sinabi ng aklat na ito, ng version na ito, na huwag niyong bigyan ng sama ng loob. Yung sama ng loob, bigyan ng heartache, parang susipilin niyo ang, yung sugo ng Espiritu Santo. Yun ang sinabi ng sama ng loob. So, at ang sinabi naman, kapatid na Dani, na ang Espiritu Santo ang siyang tatak sa binasa sa King James version para sa araw sa katubusan. Sa nabasa mo diyan, ano na ang katubusan? Araw para mailigtas ka sa araw ng itinagda ng Diyos. Oo, kaya na ang sinabi na tiyak na ang tatak ng Espiritu Santo para ikatutubos ng tao pagdating sa araw. Ang binanggit, ang tinutukoy na katubusan ng tao ay kaligtasan Iyon ang sinabi niya na siya ang Espiritu Santo, ang Holy Spirit, ang tatak ng Diyos sa inyo at ang patunay na maliligtas kayo sa araw na itinakda. Kaya nga, ang kaligtasan ng tao nandun sa Espiritu Santo at mayroong gagawin ng Espiritu Santo na kailangan tatakan ang tao sa tatak ng Espiritu Santo. Ngayon, saan ba mailagay ang tatak sa Diyos o Diyos Espiritu Santo, kapatid na Jason? Dito po, mababasa po natin, Brad Magarayo, sa Apokalipsis City 2-3. At nakita ko ang ibang anghel na umakyat mula sa sikatan ng araw, na taglay ang tatak ng Diyos ng buhay, at siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa 4 na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat, na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Maliwanag po, mga giliw po na tagapakinig sa programa na ito, na ang tatak ng Espiritu Santo ay diyan mailagay sa noo. At lahat ng mga PEDM ay natatakan sa tatak ng Espiritu Santo. Ang tanong, baka mayroong mga nanonood sa programa po namin, kung natatakan kayo ng tatak ng Espiritu Santo, bakit walang tatak na nakikita po namin sa noo nyo? Ang sagot po namin, dahil
na isulat na ito sa banal na aklat. Dito po sa Levitico 19:28, ganito po, ito ang dahilan. Huwag ninyong kukudlitan ang inyong laman dahil sa namatay, ni huwag ninyong lilimbagan ang inyong laman ng anumang tanda. Ako ang Panginoon. Pagbawal ng Panginoong Diyos na maglagay tayo ng tatak. Sa tatak po natin, sa balat po natin, ginamit ang karayom at ink o tinta. So, ganon ang naisulat. Ito ang dahilan bakit wala kayong makikita na tatak po sa noo po namin. Ang nakakaalam ang Panginoong Diyos na Espiritu Santo lang. At ang mga lingkod niya. Kaya nga, alam na sa lahat na umaanib sa relihiyon na PEDM dahil natatakan sila. Nung nagpunta kami sa Luzon, ginawa na at ang nakakaalam na natatakan sila ang mga tumatanggap sa panalangin at umaanib sa relihiyon na PEDM na nandun sa Luzon na maraming mga PEDM na ngayon. So, mga giliw po na tagapakinig, ito ang mga nabasa po namin sa naisulat sa banal na aklat at pagdating po sa araw sa kapahamakan. Ano man ang mangyari sa mundong ito, ang mapahamak ang mga tao lang na hindi natatakan sa tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan. Meron ba po tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Art? Oo, meron, kapatid na Makarayo. Dito sa Apokalipsis 9:3 o 4. Ito ang ating mabasa. At nangagsilabas sa usok ang mga balang sa lupa at binigyan sila ng kapangyarihan na gaya ng mga alakdan sa lupa na may kapangyarihan. At sinabi sa kanila na huwag ipahamak ang damo sa lupa, ni ang anumang bagay na sariwa, ni ang anong punong kahoy, kundi ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa kanilang mga noo. Ito ang dahilan, mga giliw po, na nagsisikap po ang mga ministro ng PEDM para ipaabot namin sa inyo ang kasiguruhan o sa pagdating sa araw ng kapahamakan dahil ang mapahamak ang mga tao na walang tatak sa Espiritu Santo diyan sa kanilang mga noo at hindi natatakan ng Espiritu Santo at hindi nakapaglingkod sa Espiritu Santo at hindi nakatanggap ng panalangin sa Espiritu Santo at ang pagkakilanlan sa mga taong na ilalim sa pagtuturo ng Espiritu Santo ay ang pangangaral na gagawin po nila sa pamamagitan sa Ebanghelyo ng Espiritu Santo. Ito ang nabasa po natin sa Biblia at mahalaga po para sa tao na maglilingkod siya sa Espiritu Santo para sa kasiguruhan niya pagdating sa araw na hahatulan na ng Panginoong Diyos ang mundong ito dahil ang layunin ng Panginoong Diyos ay wawasakin niya ang mundong ito. Meron ba po tayong mababasa sa Biblia para mapatunayan po natin, kapatid na Abilino? Opo, kapatid na Makarayo. Napatunayan natin na meron ang Panginoon na babala na dapat na sa pagtimbre para hindi tayo mailagay sa kapahamakan o silot ng Panginoon. Dito natin mababasa sa Isaias sa 24, Kapitulo 1, ikama natin sa 3. Ito po ang mababasa. Makinig kayo, wawasaki ng Panginoon ang mundo hanggang sa hindi na ito mapakinabangan at pangalangalatin niya ang mga mamamayan nito. Sa 3, lubusan, wawasak ang mundo at walang matitira rito. Mangyayari nga ito dahil sinabi ng Panginoon. Yan po na mabasa, kapatid na Makarayo. Oo. Maliwanag po ang nabasa po sa banal na aklat na mayroong layunin ang Panginoong Diyos na wawasakin niya ang buong sa nabasa po natin ang buong sanglibutan at hindi na ito mapakinabangan at wala nang matira nito sa nabasa po na naisulat sa banal na aklat. At ang itinakda na panahon na yun, ito ang katapusan sa mga bagay at katapusan
sa mundo. Mayroon ba po tayong mababasa sa Biblia, kapatid na John, na mayroong katapusan sa mundo at ayon ni Apostol na si Pedro sa sinabi niya? Meron talaga tayong mababasa dyan sa Banal na Aklat, Brad Macarayo, sa unang Pedro 4:7. Kaya ito na nakasaad. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kayo nga'y may mga pagkahinahon at mga puyat sa pananalangin. Sa nabasa po sa banal na aklat, maliwanag po na mayroong katapusan sa mga bagay, at ang katapusan sa mga bagay, ito ang katapusan sa mundo na wawasakin ng Panginoong Diyos ang mundo. At dito mababasa po natin sa 1 Pedro 4:7 sa ang salita ng Diyos, malapit na ang katapusan ng mundo. Maliwanag po sa nabasa po natin sa Biblia na katapusan sa mga bagay o katapusan sa mundo. At ang itinakda na ito na panahon ay ito ang araw ng paghuhukom, at ang sanglibutan na ito ay itinataan ito sa araw ng paghuhukom at susunugin ito, at pati na ang mga gawang nasa lupa ay masusunog pagdating sa araw ng paghuhukom. Ito ang mababasa po natin sa naisulat sa Biblia. Kapatid na Jason, ikaw ang tanungin ko, mayroon bang mabasa po sa banal na aklat na ang sanglibutan na ito ay itinataan ito sa araw ng paghuhukom at masusunog ito pagdating sa araw ng paghuhukom, at ito na ang katuparan sa nabasa po sa Biblia, katapusan sa mundo at katapusan sa mga bagay at pagwasak ng Panginoong Diyos sa mundo. Meron na po tayong mababasa. Mayroon po, Brad Macarayo. Dito po mababasa sa 2 Pedro Kapitulo 3, versikulo 7. 3:7. Kama 10 hanggang 12. Sa city. Para mapatunayan po natin sa naisulat sa banal na aklat. Okay. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayon ding salita ay iningatan talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom at sa paglipol sa mga taong masama. No. Maliwanag po na ang sanglibutan na ito ay itinataan ito sa araw ng paghuhukom at susunugin ito sa araw ng pagdating sa araw ng paghuhukom. Sa 10 hanggang 12, kapatid na Jason. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay nito ay mapupugnaw ng ganito. Anungang anyo ng mga pagkatao na nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagka maawain na ating hihintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos, na dahil dito'y ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw, at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Maliwanag po sa binasa pong talata sa city na ang sangkalangitan at ang lupa ay tinataan ito sa apoy at sa araw ng paghuhukom, sa paglipol ng mga taong masama. At ayon sa 10 hanggang 12 na ang lupa at ang langit ay mapupugnaw sa matinding init,
at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa masusunog. At sa 12 naman, at dahil dito'y ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw at ang mga bagay sa langit at sa lupa ay matutunaw sa matinding init. Yun ang mangyari sa mundong ito. Pagdating sa araw na yun, ito na ang katapusan sa mga bagay, katapusan sa mundo. At bakit mangyari ito? Dahil ang buong lupa, ang balat ng lupa ay nailalim sa sumpa ng Panginoon. Dito sa nakasulat sa Isaiah 24:6, at masusunog ito sa pamamagitan ng sumpa ng Panginoong Diyos sa lupa dahil ang mga taong nanirahan nito ay nasumpungang salarin. Sa nabasa po natin sa Biblia, at susunugin ito sa pamamagitan ng sumpa at pang-ilang sumpa ang makasusunog sa buong sanglibutan sa Bugna 11:14, ikatlong sumpa. At ang sumpa na tinutukoy sa Isaiah 42:25, walang iba kundi ang digmaan. At ang sinabi sa Bugna 11:14 na ikatlong sumpa, ang ikatlong sumpa ay ikatlong digmaan, nangyari na ang unang digmaang pangdaigdigan. Nangyari ito sa July 27, 1914. At ang pangalawa namang digmaang pangdaigdig, nangyari ito sa September 1, 1939 hanggang sa 1945. Ito ang nangyari o naganap ang ikalawang digmaang pangdaigdigan. At ang hinaharap natin ngayon, ikatlong digmaan. At ang gagamitin ng Panginoong Diyos sa paglipol sa mga taong masama at ang katapusan sa mga bagay at mundo, walang iba, ang apoy na makasusunog, ang ikatlong digmaan. Merong apoy na galing sa langit, kagaya ng ginamit noong linipol niya at hinatulan ang dalawang bayan, ang Sodoma at Gomora. Umulan mula sa langit ng apoy at asupre at nililipol lahat, at si Lot lang at ang dalawang anak niya ang nailigtas noon. At pagkatapos naman, ngayon, mayroon namang mga apoy na ginawa ng mga tao, kagaya ng Intercontinental Ballistic Missile. Mayroon namang apoy na nasa ilalim ng lupa. Ang tanong, saan dadalhin ng Panginoong Espiritu Santo ang ililigtas niyang mga lingkod niya? Sa bagong mundo at bagong sanglibutan. Ito na lang ang huli na talatang babasahin ko, na mayroong mababasa po litra por litra na bagong mundo. Ganito po ang mabasa po natin sa banal na aklat. Ito ang babasahin ko sa unang Pedro, kabanata sa ikalawang Pedro, kabanata 3 at sa talatang 13, ganito po ang nakasaad sa banal na aklat. Pero hinihintay natin ang pangako ng Diyos, ang bagong langit at bagong mundo. Maliwanag po na mayroong bagong mundo. Ang doon dadalhin ng Panginoong Espiritu Santo ang mga lingkod niya tumanggap sa panalangin. At wala naman kaming oras, mga giliw po na tagapakinig sa programang ito. Ito po ang inyong lingkod, kapatid na Hermogenes Macarayo. Ito rin si Brother Danilo Nacua. Ito naman po si Brother Jason Lopez. Ito din si Arturo Saltarin. At ito naman po inyong kapatid, Abilino Nabalitan Jr. At ito naman po ang inyong kapatid, Rudy Camus. Ito po inyong kapatid, Earl Brian Paniron. At ito naman po si Lucio Lopez Jr. At ito naman po ang iyong kapatid, Jerry Villacora Amudja, na magsasabi na sana ang panalangin ng ating Panginoong Diyos ay sumasa atin. Maraming salamat po sa pakikinig at magandang gabi po sa ating lahat.